Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Maigsoon niya sa atong tulumanon nga atong katinawan sa pagtuong Katoliko. Doon ay panultihon skinaadman, nagingon, non potestisi diuturnum, cui non subis veritas. Way pangatarungan nga mulungtad kunwa sa kamaturan ipasukan. No reason can be lasting when truth does not rule. Mo'y hinungdan o kamaturan nga ang Diyos siyang pagtukod siyang iglesia sa kalibutan pinagi ni Kristo. Kaya si Kristo mo ang kamaturan. Ang puong sa Diyos mo ang kamaturan. O kini makabalaan o makaluwas ka nato ang kamaturan nga atong gituman. Ato pasalamat sa atong magagahom nga Diyos nga nagpahigayon ka nato nining tulamon sa pagpadayag pagmantala sa kamatuuran ng puong sa Diyos o gitudlo sa atong simbahan, gitukod ni Kristo. Ato sang pasalamat sa atong Santo Papa, si Pope Francis, atong Arsobispo yang Ekselensya Jose Serafia Palma, daghang kay nahimo sa atong Archdiocese sa Sugbo. Daghan ron ang mga parokya nga nadugang tungod kay daghan tag mga pare sa Cebu nga ma-assign tudlo sa ministry sa mga parokya. Ngato sa mga kaparian nga na bardado na retired tungod sa mga balatian o sa edad, doon ay ilang puyanan nga gihimo sa atong Arsobispo nga giamuma mga pare silang pagkinahanglan. Ato sa pasalamat sa atong Arsobispo sa iyang proyekto Surrender to God, katong mga kaigsunan nato, mga batan-on o idaran nga naulipon sa gidiling drugas nga makalaglag sa kinabuhi o sa kaugmaon sa atong nasod. Nga katong niapil sa maong life na spirit seminar na nga bago na malik sa sabakan sa ilang mga minahal sa kinabuhi. Salamat sa ta sa mga obispo nga abag ni Archbishop Jose Serafia Palma, si Bishop Dodong Midifil Bellones, nga na-assign sa National Shrine of St. Joseph sa Mandawi City. Ila siyang maligdong, madamon sa mga puong sa Diyos ngayong iwalay matag santos nga misa. O mga obispo, abag nila mo si Bishop Emilio Bataclan, Bishop Antonio Ranyula, mga pare sa parokya, pare sa seminaryo, pare sa mga monasteryo. Ato sang pasalamat ni Brad Dudong Limtsua, nga atong presidente sa Cebu Catholic Television Network nga iyang giugmad, nagpailawom siya o milambo ang Cebu Catholic Television Network. Nabot na ta sa lain mga nasod sa kalibutan, pinagi sa live streaming, digitals, kini sa pagpailawom o leadership ni Brad Dudong Limtsua, siyang kapikas o mga staffer sa CCTN. Kita maglangan mga igsoon ang atong higala si Braduli Racasa nga kanunay nag-ayag, nagtuon na malandong sa Biblia nga wala niya gipangita unsa ning mga tekstos Biblia nga wa na magkadimao matud pa niya. Nagkasumpaki ay. Mga nang hadita maglangan atong yatag si
Brad Rudy Racasa. Salamat Brad Sok og maayong hapon sa tanan natong nga televiewers. Kutob sa maabot na imong Sibya na binagyud sa Barangay Ermita, Carbon Market, Cebu City. Nila ni Ricky Miral, Flori Abanto og ni Joseph Flores. Maayong paglantaw kanatong tanan. Karon Brad Sok, arita sa balaang kasulatan Brad Sok dinhi sa Buhat 8:29. The Holy Spirit said, "Go over to that carriage and stay close to it." Ang Espiritu Santo miingon kang Pilipi, adtua ug abaye ang karwahe. Unsay giingon sa Espiritu Santo? Miingon ang Espiritu Santo nga adtua ug abaye ang karwahe, Pilipi. Buhat 8:29. Sa Juan 4:24, ang Dios Espiritu ug kadtong magsimba kaniya kinahanglan magsimba diha sa Espiritu o kamatuoran. Juan 4:24, klaro kayo nga ang Diyos Espiritu. Sa Lucas 24:39, mingon si Jesucristo, "Ako gayud kini, hikapa ako ug makita ninyo, kay ang Espiritu walay unod og mga bukog, sama sa nakita ninyo nga ania kanako." Unsay giingon ni Jesucristo? Hikapa ako, kay ang Espiritu walay unod og mga bukog. Akong pangutana ani Brad Sok, wa man kay unod og bukog ang Espiritu Santo. Nganong mitabi man ni Brad Sok, miingon man tong Pilipi nga adtua ug abiye ang karwahe. Ngano man ni Brad Sok, palihog kuno ug patin-aw ani Brad Sok. Salamat kay Brad Rudy Racasa sa imong maundamon o dunay tanghaga nga unod sa imong pangutana. Kay imong naisgutan sa San Lucas 24:39 nga si Jesus mingon nga siya pagkabanhaw, kapa ko. Doon ako'y unod ug bukog. Dili ko usa ka katong gituan sa mga apostoles nga usa ka multo. I am Jesus. Touch me. I have flesh and bones. Mo na gadi katingad-an nga makasulti. Kay doon na may lawas, doon na may babas Kristo. Pero ang kikabud nga ni Brad Rudy nga ang Espiritu Santo misulti man. Nana sa Buhat 8:38-39 nga kuyog si Espiritu Santo si San Felipe. Og doon ay nagbasa sa kasulatan nga kalihim o tesorero sa niray na kandasi sa Ethiopia. O kasabot siyang ibasa. O ningon ang Espiritu Santo, Felipe adtua na, dola na nagsakay iskalisa. Kaya nagbasa sa kasulatan wa kasabot. Tudlo siya. Muna ang kahibod nga ni Brad Rudy, kaya nakasulti man ang Espiritu Santo. Ang Espiritu may unod o bukog. O niya, dayon ang pangutana nga naman nga magkasulti man siya. Kamantay ko nga nalitok ni Brad Rudy nga ang Espiritu Santo Diyos. Nara sa Biblia siya Diyos. Nasa Buhat 5:3-4. Ngaringon ang Pangulo sa Simbahan External Administrator San Pedro, ananiya sa pira na makakmo sa Espiritu Santo. Dili tao inyong gibakakan, kundili ang Diyos. Muna nga gi-introduce pag-ayaw ni San Pedro nga ang Espiritu Santo ang ilang ibakakan, dili tao, kundili Diyos. Kung ang tao gani nga binuhat lang kasulti, unsa na ka ang magbubuhat nga mao ang Diyos. Kay si San Pedro mitugan nga ang Espiritu Santo Diyos. O niya kay Diyos man ang Espiritu Santo, omnipotente, all-powerful. Na sa Job 33:4, nasa Salmo 104 versikulo 30, nga ang Espiritu Santo makagagahom. That the Holy Spirit is powerful. Okay, powerful man, kay makagahom man, way lisod kaniya. Mahimo gani nga ang Espiritu Santo makigsulti ka nato, nga dili niya gamiton ang bisan ang tingog nga madungog nato, mo tidlom siya sa atong salabutan. Muna ganlan og di
the inspiration of the Holy Spirit. Nga dunay mga tao nga samtang maghimos pakigpuong ya imbued with the Holy Spirit, wonderfully this man announces the Word of God, and likewise state so many words of God taken from the Bible. And that is a kind of communication of the Holy Spirit to the man, direct to the mind of man. Una nga di kay kinanglan ubaba nga kinanglan ni Brad Rudy nga musulti ta na gay baba. Yes, pero ang Espiritu Santo, He can communicate directly to the mind of man without using the voice or sound and without using even the tongue or mouth. He directs to the mind of man. Mo nang ganlag inspiration of the Holy Spirit. Muna magkasulti, brother, ang Espiritu Santo bisag way gamiton nga baba. Kay Diyos man, magagaho man. Muna ang imong gingon nga, ug ang Espiritu Santo misulti kang Filipe. Ito anang tawanang nagbasa sa kasulatan, wa kasabot. Tudluy siya. Ay kamay tatuningon lang ang Espiritu Santo. Ako nalay adto kay ako nang hunghunga ng tawanan, tudluan ako siya kasabot. Pero naginanglan magyon nga, doon ay external authority nga may bawaan sa tao nga dagan niya mo claim ako gilamdagan ko Espiritu Santo pero dili ko ay muna nga doon nag external authority sama ni San Felipe Apostol nga gipadaas Ginoo o gipadaas sa Espiritu Santo. Muna itong tubag sa mayog manindot kayong mga teksto nga gilusan ni Brado de Racasa kay mao man ni tao nga nagdadag Biblia. Wala yung ipakling ni pangita, ay maning nagtukoy iris, nagkasumpaki ay sa Biblia. Aron niyang ilusad, kung kita nga magbasa sa Biblia, ma-challenge siya ta. And by the authority of the church, the inspiration of the Holy Spirit, dwelling in the church, makapasabot siya ta as instrument, as humble members of the church. Salamat, Brad Rudy, yung mga pangatana. Niya si Brad June Porca nga magsuruyan sa lain-lain dapit sa atong kapubudan o gato sa siyang paminaw. Salamat, Brad Sok. Mayong hapon sa tanan, buhay buntag sa naabot na nato niya. Salamat sa ko sa mga greetings sa akong birthday nga kasi 62 kagahapon ang lawa. Salamat po sa Ginoo nga nakaabot anay niya. At alam ha, nakaabutag sa 62 niya. Diyan sa sila si Brad Nuling na nagtanaw sa TV karon si Nulinggo, kauban ni Monsignor Sarin kanang Don Rosario Karabuntag. Unya sa Marigondon, kita ta mapuhon sa Launa, ana sa chapel sa Mount Carmel Chapel, sakop sa Marigondon Paris. Di Pariduking ibalhin na po sa ay sa parokya sa Birhen sa Rigla. So, mabag-o na po ang atong Paris Press dahil sa Marigondon. Salamat ninyo sa inyong pagsunod tanaw ng programa ni Brad Sok katinawan sa pagtuo. Akong pangutan na Brad Sok nga, kanunay na itong masugatan, o labi na nako, nakasugat ko ang pangutanaha nga, wala yung mabasa sa Biblia kaning pagpanguros, nga sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Kunya, kining krus, gisimbas mga Katoliko, kay ang pare, may litok yun diyan na nga, simbahon ka na mo, ang krus. Pangutan na Brad Sok, gisimba mo yun ang krus, tinuod sa mga Katoliko. Sama ko na itong katinawan ni Brad Sok ni ilang mga pangutana, gisimba na to ang tuhugan, ang gituhog, ang tungan, gisimba na to niya ang gituhog, wa man simbaha. Sama ni Brad Sok. Salamat kayo, Brad John Porca, si mong pangutana itungod sa cross nga nahimo na tong sign of Christianity, the cross. Ang hinungdan o katarungan nga ang uban nagtuo nga kita nagsimbagyo sa cross nga kahoy, and that is idolatry, that is sin against the first commandment of God. Nagsimba na ito kahoy nga krus. Maintimanan nga sa atong hulad pamulong, atong expression of our language, doon ay nagkalilain nga bulok sa pamulong nga malagmit sa lakton nga yan ng pagsabot sayop.
simple sa kaumahan mingon nga amahan nak igot ng kabaw sa punuan sa mangga. Ang batanon bagulang kamaong mo timbang-timbang spinulungan siya, tay, grabe rin makailang imong sugo, hindi ko kayo mo ano eh. Ano, ang kabaw akong ihigot sa punuan sa mangga, dong di ba nagkabaw-abot na ko'y pasabot? Ang higot mas kabaw? Klaro na tayo. Gapon ninyo ka nga, kining, isa ka kong lubidong kay giyoho kuminong kubutong. Lain na sa nang makalibog tayo kay isa ka kong lubi. Sa to pa, magda kong lubi, isa ka na kostaas nga lubi. Sa dili na mo ibot sa butong. Nga mo saka ka, aron magkuhag lubi gi kastaas. Mo lagi na lo. Sa dong, patanon pa ka, nganlan naghulad pamulong. No? Hulad pamulong. Nga the part represents the whole. Nga ang usa ka bahin nagrepresentar sa kinatibukan. Kaniadto anami sa tumoy sa bukid, tanaw mig pila ka sakayan nga nidunggo na sa pantalan, ingon ra mami nga naay tulo ka layag nga nidunggo na. So di man na layag dunggo dong kudili ang sakayan nagrepresentar, rather ang layag nagrepresentar sa sakayan. Mao na tayo nga libog ko. Sakit sa ngipon ya. Di man ang ngipon mong sakit. Nga ko mang lagos. Mao na parehara na do. So mo na nga doon na suot sa Biblia na sa 2 Corinto 3:6. Mayon San Pablo, kami mga ministro mi. Pero dili mi ministro sa litra por litra, kundi sa kahulugan sa litra. Because litera necat, spiritus vivificat. Sabot nga, the letter kills, but the meaning or the spirit of the word gives life. So, muna nga, dili litra por litra lang. Kundi ang kahulugan, mensahe. Muna nga, sa Galatia 3:13, muna yung gamito nila, nga, gibitay o gilansang ang bisan kinsa, so sa kakahoy o kanang kahuya, dulumtanan. So, dulumtanan ang kahoy. Kay gilansang mas Kristo sa kahoy nga krus, dulumtanan. O muna nga, kinsam na idumtan na to, kahoy di may lansang. Pero ang tinuray, di man ang kahoy mo yung naglansang ni Kristo. Ang mga Hudiyo nga dunay pagdumot kaniya, kanagsangat o mga sumbong bato kaniya nga bakak, nga gidawat sa ilang balahon, o gihukmas kamatayon, ang naglansang kaniya literally, mao ang mga kasundaluhan sa Roma, the centurions of Rome, mao'y naglansang kaniya. Pero sa laing kahulugan, dili man sa dam makaingon, nga katong yung mga Romanon nga sundao mo naglansang. Kung atong basahon ng Biblia, ang atong mga sala, mo'y naglansang kaniya. Kita nga makasasala, naglansang kaniya. Ito nang mabasa sa Hebreo 6, 4 nga to sa 6, nga nagingon. Nako nang usa ka taong naabtan na sa pulong sa Dios, nakadawat na sa gasa si Espiritu Santo, mo'y himo og tinuyo nga pagpakasa, gilansang niya pag-usab si Kristo sa cross. O, tiyan mo na? Gilansang na pag-usab og makasata. Dili mo na literal nga kita gyud magdag martilyo og lansang og kahoy at lansang si Jesus pag-usab. So, that is hulad pamulong. Sang kang Brad Cesar, ito ni Kilaton pa, hulag pamulong, hulagway sa pulong. So, mo na nga, kanang dili na to sabton literal. Nga, gisimba na to ang cross, ug ang kahoy may atong gisimba. Mo na yung hulad pamulong figure of speech na sa Salmos 95. Nga nangingon, ang balang kasulatan, maghugyaw kita og pagdaygon og hugyawan na to ang bato. Uy, bato naman itong gihugyawan. Gihugyawan, bato naman mo itong ingnon na to gipasidunggan. Salmos 95:1. Umari ka mo, manag-awit kita, alang kang Yahweh ang Diyos. Himo na tong usak ka malipayong hugyaw
alang sa bato sa atong kaluwasan. Tanawa? Kisa atong gihugyawan, kisa atong gidaig bato alang sa atong kaluwasan. Pero ang bato ba gyud gipasabutan na? No. Kaya ito basahon sa Salmo 62, ang 1 nga to sa 2, ang bato nga maong Diyos, maong atong manuluwas. So imagine, ipakita na nga ang bato nagrepresenta sa the strength and power that saves us, and that is God. Muna kumingon ta nga gisimba na to ang krus, dili ang krus nga kahoy atong gisimba, ang gilansang sa krus nga mao si Kristo. Mao na nga maghinay ta kay pareha niya to atong bata nga nahimangud siyang tatay. Igot ng kabaw dong spunuan sa mangga, paita ni mo tay kahimo ka kuana kanang bakabaw ihigot og mag dili ang kabaw ang higot sa kabaw. Klarohan na tayo. Mo na nga, ingon sa niya na doon yung mga tao nga basahay magbinata kayo nga dili sama sa bata. Kung sa kadakong tao niya maghimog mga sinultihan nga wa magkadimaon nagbinata. Pero ang pagkabata sa bata mo ni sundo nato. Ang iyang innocence, ang iyang kadili madumtanon, ang iyang kamapabusanon sa bata. Mo na ang pagkabata sa bata, dili ang binata sa bata. So, mo ni ang atong ikapahayag na sa Salmos 95, 1-2, you praise and let us shout upon the rock. So, kita magahugyaw, magasinggit sa pagdaig sa bato. Pero dili man ang bato mo igipasabutan, ha? God is the rock of salvation. Ang Diyos, maong bato sa atong kaluwasan. So, mo na ang sabot niya na. Nga nagkarang panguros na gimugna na sa simbahan, pero gipasukat sa Biblia. Ngayon ni San Pablo, alang sa nangawala ang krus binuang, pero alang ka natong ginaluwas ang krus gahom sa Diyos. Imagine that. For us that are saved, the cross is the power of God. But for those who are lost, the cross is foolishness for them. Nauna nasa 1 Corinto 1:18. So, gisahin na to ang krus tungod sa Biblia gyapon nagingon, buhatag timaan si mong agtang angan samahan sa anak. Efeso 1:13 ug ang Espiritu Santo itimaan ya sa Ezekiel 9:4 ngadto sa 6, ug ang Dios miingon sa anghel, lakaw kamo latas sa syudad, ug ang taong inyong hitagbuan, bata og tiguang, markahe og krus silang agtang. Og sa inyong pagbalik, na way nay mga taong wa markahe krus silang agtang, patya sila. So there was a prophetical, meaningful message of God regarding the cross. That is in the Bible. The cross is the message of salvation that shall be marked upon our forehead, meaning we shall remember and practice that in our life. Muna ang cross. Ang cross, himo na to sa itong lawas, aron pagpahinumdum nga kita tinupos. Kunya, gilitok na itong ngalan samahan, anak ng Espiritu Santo, pagpahinumdum ka na to. That redemption was the act of the Holy Trinity. The Father sent the Son died for us, and the Holy Spirit sanctifies us with the gifts and graces from God. The Holy Spirit is dispenser of God's grace. O na nga, makauloganon kayo ang sign of the cross. Salamat kay Brad John Purkang imo nang gisgutan. Munya balik sa tanang Brad Rudy kay daghan naman yung mga tumpi na niya ang pangutana. Isuwat lang sa kanotebook ikan ni sa daghang kayong mga libro. Brad Rudy Rakasa. Salamat pag-usab Bradsok. Kunya dito lang ko sa kasulatan Bradsok din sa Isaiah 61:8. God said, I love justice and I hate oppression and crime. Ang Ginoo nag-ingon, gihigugma ko ang hustisya, apan gikasilagan ko ang pagpanlupig ug ang krimen. Unsay giingon sa Ginoo nga iyang gikasilagan ang pagpanlupig ug ang krimen. Sa 1 Timoteo 1:15 sa maayong balita Biblia nagkanayon, tinuod angay dawaton ug tuuhan sa hingpit ang giingon nga mianhi si Kristo Hesus sa kalibutan aron pagluwas sa mga makasasala. 1 Timoteo 1:15. Sa Mateo 7:23,
Si Jesus miingon na usab, ingnon ko unya sila, wala ako makaila kaninyo, mga makasasala, pahawa kamo. Mateo 7:23, ang mga makasala gipapahawa ni Ginoong Hesus. Ang akong pangutana ani Bradsok, ningon man siya nga iyang luwason ang mga kasala, unya iya na siyang gipapahawa, wa ka ni magka-contradiction Bradsok. Palihog ko na kog patinaw ani Bradsok. May napagkutanan ni Brad Rudy kay niya magod sa San Mateo 9:13. Ngamingon si Jesus, wa mo kumuanhi aron pagpangita sa mga buutan o mga matarong. Yanhi ko pagpangita sa mga kasasala. Nga kung sila maginulsol, ako silang pasiluon. So, doon na yung isulti ang Ginoo nga siya mangita. Pero ang iyang hikitaan nga makasasala, gusto niya nga maluwas. Huwag sa unsang paagi nga sila maluwas, maghinulsol sila mga sala. Kini mabasa sa nato sa daang tugon niya sa Ezekiel 18:27. Nga ningon ang Diyos, maluwas bang makasasala? Maluwas. Kung ang makasasala, mubiya siyang sala. Kung ang makasasala, magtuman na sa sugo sa Diyos. Kung ang makasasala, magbuhat ng maayo, siya nakaluwas siyang kalag. Ezekiel 18:27. Mara nga, maluwas ang makasasala. Basta nga, mubiya sa sala, magtuman na sa sugo sa Diyos, magbuhat umayo niya, pagkapinan sa labing dako, na nga ito kung pagkapin, gamay raman, ang Ginoo pagkapinan sa labing dako, nga makalahutay ta. Nga di tamingon, sakto na nito ko tuig, buutan ko, sunod nga to tuig, binuang na sad, di na may mo, malahutay kita, hangtod sa utlanan sa iyang pagtawag ka na to, nga dili na to kabalibaran. So, mao na nga, kanaingon ni Brad Rudy nga pangutana, gusto niyang maluwason ka sa sala, niyayam laging sa likway. Nasa San Mateo City, 21:23. Kaya niyadtong panahon na daghan niya muanhi kanako, umingon, Ginoo, pasudla ko sa langit. Kaya imungan gigamit ako sa pag-ayog masakiton. Ya akong giwali ay imungan ug ang imong mga pulo. Pasudla ko sa langit. Sa tubag ni Jesus, palayo kamo kanako mamumuhat og dautan. Wa ko makaila kaninyo. Kay dili ang tanan nagingon Ginoo makasuod sa langit. Dili kadto lamang nagabuhat sa kabubuton sa kong amahan. Nagabuhat sa kong sa kabubuton sa amahan. Importante ni kay doon na mugoy pundok tinuan nga maluwas man may guay buhat. Kasuod mis langit uway buhat nga mayo. Adili na tinuon. Kay sa 2 Corinto 5:8 nga to sa Jis, pagahukman tatag sa tagsa, sumala sa atong nabuhat. Kung mayo atong nabuhat, hukman ta, aron makadto sa langit. Kung dautan na atong gibuhat, hukman ta, aron madto ta sa impierno. Kung sa kanang mingon nga, langit ta gyapon mi, bisag way buhat, basta tuo lang mi ni Kristo. Maghinay ta kay words have meaning. Ang mga pulong doon ay kahulugan. Dili tanan makasuod sa langit. Dili tanan nagasangpit Ginoo makasuod sa langit. Kung dili, kadtong nagatuman sa kabubuton sa kong amahan, mo'y malangit. So that is the challenge. Not to rely that we have faith, but we do not have a work. Ngayon si Santiago 2:14-17, maluwas bang usa ka tawo dunay pagtuo lamang? Dili gayon. Ang makaluwas sa taong pagtuo ngayon ubanan sa buhat. Santiago Kapitulo 2, versikulo 14 ngadto 17. Muna itong kapambit sa may pagkutana ni Brad Rudy Racasa. Basin si John Porca na pa'y segunda nga pangutana ato sa paminaw. Ay pangutana Bradso, kining pag-ingon nga ang pag-adlawng ipapahulay mao ginang adlawng Sabado. Unya gihimong imbintos mga Katoliko, gibalhin nila Domingo. Unsaon man nato pag reconcile din Bradso nga ang pagtuman mao man ang kabubuton mao may giingon sa Mateo 5:17 ngadto 19 nga mas Kristo mo supak ni ana. Yang ano mga Katoliko nga insupak man na nagsimba man sila adlaw ng Domingo. Unsa man itong ipatinawan ni Bradso ning pangutana? Amalaw sa Ginoo dunay duha ka aspeto. Nganlan ni the moral essence of the law. Nganlan og the ceremonial
substance of the law. Kanang adlaw ipapahulay, ang Ginoo sa paghimo niya sa kalibutan, unong kaadlaw, si kapito mipahulay siya. Ipanalangin na niya itong ikapito, ibalaan niya itong ikapito. Pero was it Saturday? Was it Sunday? No. Wapay kalendaryo niya ito. Ang naghimog kalendaryo, ang tao, ang Joshua, ang maghimog kalendaryo. That is the essence of the law. Ngayong Ginoo, buhat, unong kaadlaw, ikapito, igahina nimo para kanako. Buhata ang imong trabaho unong kaadlaw, ikapito, igahin nimo kanako. Sa 2 Kronikas 8:13, ang Diyos nagpahibaw nga si Moises mo'y nagpili unsang adlaw. Si Moises mo'y nagbutang sa mga gidili o unsay buhaton sa adlaw papahulay. Mao na mabasa nato nga ang Ginoo naghatag sa the moral issue of the law, but Moses selected the ceremonial responsibilities of the law. Unang ceremonial, gipahunong ni Kristo kayo, may nakatuman. May nakatuman. Nasa Nehemias 13:18-19, way nakatuman sa adlaw papahulay bisan ang inyong ginikanan. Ezekiel 20:21-22, bisan ang inyong mga anak way nakatuman. Makatuman na nimong thousands of laws. Binisya Cebuano, King James Version, nasa Josue 8:12, libo kalibo kidugang ni Moises nga balaod. Sa balaod sig papahulay kasi may katuman na. Bisag pagpangawat si mo buko-buko, gutom ka kay ngita kag kahoy nga igsusugnod patyon ka. Na sa Biblia lagi patay. Si Kristo nag ayog bakul sa dugay ng tuig nga napag-antos sayo. Iyang gipapasan sa kining panig habol at tuntuhana. Pwerte sukuas mga Hudiyo. Ni Jesus Kristo, sabi ninyo, mahug ng inyong baka sa adlaw Sabado, inyong kuhaon. Dahil ni Jesus Kristo sa dako kayong argumento ay, wa ba mo may bao? Karong adlaw, igpapahulay Sabado, nagbuhat nga akong amahan. Ako nagbuhat. So in other words, makaingon ta nga, ang amahan dili Sabadista. Kaya mo siya, nagbuhat ba sa adlaw Sabado? Si Kristo dili Sabadista. Labaw pa na sa Juan 5:18, and Christ broke the Sabbath. Sa may meaning nga, anak kay rilo, ibutan na sa siminto. Yataki-taki na, you broke your watch. Di na magamit. Mawasan, Jesus broke the Sabbath. Di na ipagamit. Kato ipapahulay sa mga Hudiyo, ceremonially. Pero the moral, yes. So good taong trabaho Lunes. Unsa may kapito na to, Domingo. That is the Christian Sabbath. Ang mga Sabadista, sugod silang trabaho sa Domingo. Unsa may ilang ikapito, Sabado. Murang nga lang Jewish Judaism Sabbath. So niya ta sa Christian Sabbath. The moral law remains, but the ceremonial laws of Moses cease to exist. Muna itong tubag sa pangutana ni Brad Purka. Salamat kayo niyan. Sinyas naman itong amigo. Doon natin mga pangutana pang tubagon. Pero ato sang lantaon, kining minungdanon kayong baybaw. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ako
Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko, akong mga lutaha, no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no. Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahi na kong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Maison balik ta sa atong tulumanon nga atong katinawan sa pagtuong Katoliko. Nel volitum nisi precognitum, matod pa sa ka refrain or wisdom of the Jewish people. Nel volitum nisi precognitum. We cannot love a person or a being which we do not know. As we can say, we cannot love a religion which we do not know. Dili ta makahigugma sa kapagkamaong wa nato masayri. Dili ta makahigugma o makabansay sa katinuhuan nga wa tay kasayuran. Mao na nga kasayuran dili wa ta mingon matugkad nato ang tanan. But the basic teachings revealed by God to us, that is the truth of salvation. San Juan 8:21-22 mingos Kristo, if you remain in my words, you will know my words. You will become my true disciples. You shall know the truth, and the truth shall make you free. Kung magpabilin mo sa kong mga pulong, mahimo mong tinuod na kong tinunan. May bawo mo sa kamaturan, o ang kamaturan makaluwas ka ninyo. San Juan 3:24 mingon si Jesus, ang ako mga sinugo kinahanglan magwali, magsangyaw sa akong mga pulong. Si Hari Herodes may ilog. He grabbed the office of the priests. But he was ought to practice that because he was a Jewish man. O na nga, so sa katuig, sulob siyang pinari, lingkod siya sa trono niya. O mo diskurso. But he assumed as priests. Samtang nagdiskurso siya, ang iyang pakigpulong, pulos kalibutanon, kay baog kalam. Ang mga tao may singgit, pulong sa Diyos, dili pong tao. Waman mo sab si Herodes, sige may kaya pong pakigpulong, iyang abilidad o katakos. Sagpaon bitaw si Herodes anghel, hug trono. Buhi kay mga od, gikaon si Herodes, nga buhi pasuod, patay. Masa may mensahe sa Ginoo. The priority of telling the truth when you act as a messenger of God. Marasan Mateo 3:34, ay akong sinugo kinahanglan magwali sa akong mga pulo. Not only the layman, but also the priest, the bishops, or even the pope shall always guided, is always guided the word of God. Not necessarily nga iyatili masagug tanan, not necessarily nga makakot siya the foundation of chapters and verses, but the essence, the word of God is necessary. Daghang mga tao nangasalaag, nangapukan sa sala, nangadaot, nasud sa mga sayop na tinuan. Ngano? Sipong ni Jesus, San Mateo 22:29, daghan ang mga tao nangasayop, kay wala sila mahibaw sa gahom sa kasulatan. We shall know the power of the revelation of God. These words come from heaven. Not all. The content of the Bible comes from heaven. May mga puong lasad sa sambog sa mga kaaway ni Kristo, mga pulong sa tao. Mga igso niya ang atong duhasad ka mamumulong sa Catholic Charismatic Youth Groups. Una na ito pagpaminaw si Carlo Barinas. Daghang salamat Bradsok, ug may hapon kanimo Bradsok, ug may gabi agad sa atong mabtan ni atong tulmanon ang katinawan sa pagtuong Katoliko. Unya Bradsok, sa dili pa ko mangutana Bradsok, greetings nako sa among kuraparuko kaniadto si Father Anthony Murillo ug labi na ni Brad Michael Cabunilas ug ni Brad Mario Agbo sa taga Cordoba.
O labi na gayo Bradsok, kanunay siya magtan-aw na to. Si Jomar Urot Pantulyana, taga Barangay Tangke, maayong pagtan-aw ni Mudiha Brad Jomar Urot. Bradsok, ang akong pangutana Bradsok, bahin nining kanunay giatake sa atong kaigsuunan natong mga Sabadista, bahin sa atong Santo Papa sa Roma. Kay matod pa nila Bradsok, nga ang atong Santo Papa ni ila og miklaim nga siya Dios sa yuta. Ilang gamiton Bradsok kining Ferraris Encyclopedia Dictionary, nag-ingon diri Bradsok sa Binisaya, ang Papa naghupot sa dakong dignidad, gibayaw siya dili ingon nga tao lamang, apan ingon nga Dios sa yuta. Diri Bradsok, ilan ning gamito ning moong libro nga usa daw ni siya kadakong pasipala, mapangahason na yung atong simbahang Katolikoan ni Bradsok, nga atong giila ang atong Santo Papa nga dili lamang tao kundi Dios sa yuta. Unya Bradsok, ila po ning gamitong Bradsok kining sulat o katong letters ni Papa Leo nga dunay pitsa Bradsok, Hunyo 20, 1894, nag-ingon din ni Bradsok, gihupta nato dinhi sa yuta ang katungdanan sa makagagahom nga Dios. Ang Santo Papa day Bradsok naghupot di ay aning katungdanan nga katungdanan sa makagagahom. Usa din ni siya kadakong pagpangahas Bradsok nga ang atong Santo Papa giila nato nga makagagahom o dili lang kay tao lamang kundi usa ka Dios. Palihog di ko pagpatinawa ni Bradsok. Dili sa Sagrada Scriptura, mga pare, gila nga isip samahan nga pare. Iya siya sa libro sa Leviticus 16:23 nga ang mga pare ilis sa inyong amahan nga pare. Doon na may pagka pare nga iya sa Diyos amahan. Natuning basahon kadit kayo kay manungdanon magyud ang pulong nga nasuwat. Ang mga pare nga gidihugan o nga pagapanalanginan ang mahimo nga pare ilis sa iyang amahan. Kinsa man ang isgutan nga amahan, Josue 18 City, pagkapare sa Diyos amahan, priesthood of the Father. That priesthood is service sanctifying, meaning the source of power and grace come from God in the ministry of priesthood. Muna nga, naay mabasa, ilis. Ang mga pare ilis sa pagkapare sa inyong amahan. Nga gipanalanginan ang mahimo nga pare nga ilis sa iyang amahan. Pero mas may basahon na to ang Josue 18. Kay mao man ni ang ingon nato nga mga istukadas katarungan sa highway kapuslanan. Pero kung mo lutaw na ang pulong sino, saludo ta. Mao na niya sa Josue 18 City. Kayang mga libihanon walay bahin diya sa taliwa ninyo. Kayang pagkapare ni Yahweh, mao ang ilang panulundon. Pagkapare ni Yahweh, mao ang ilang panulundon. Muna nga pare, ilis sa Diyos sa katungdanan o buluhaton sa pagkapare. Kung saan yung teksto akong ibasa, Leviticus 16:32 o Josue 18 City. So natin masuwat. Natin nasuwat. O nasuwat nga itong nabasa. Dili kay ato ning gisulat. Kunya, ang usa ka tawo nga hatagan sa Ginoo pagkapinilan siyang katungdanan o gahom. Isipon, ingon nga Dios. Dili nga siya Dios, ingon nga Dios. Asa ni mabasa? Nasa Exodus City 1. Mas maigi po nga itong basahon. Ang Exodus City 1. Kaya lagi, mayroon man nga, kapitulo ba, versikulo laway, wala man na sa Biblia. Siguro man na, wala man na sa Biblia. Og siyawi, mingon ka Moises. Tanawa. Gihimo ko ikaw, ingon nga Dios, ngadto kang Faraon. So Moses, as the God the Father said,
gihimo ko ikaw ingon nga Dios alang kang paraon. So gihimo ingon nga Dios. 4:16 Exodus gyapon. 4:16 sa Exodo gyapon. Ug ikaw magasulti kaniya o magabutang sa mga pulong siyang baba ug ako magauban si mong baba ug ang iyang baba ug magatudlo kaninyo sa pagka angay buhaton. Ug mahimo nga ang imong magsusulti alang kanimo atubangan sa katawhan ug mahimo nga siya magasilbi sa imong baba ug ikaw mahimo kaniya ingon nga Dios. So si Aaron ang igsuon ni Moses spokesman sa Moses. But God said, but Moses should be as God for you. Pero si Moses isip ingon nga Dios alang kanimo. Kaya si Moses mo idunay authority to be the leader of the people of God and communication directly given by God to him. And Aaron is the priest of the people of Israel. So klaro si Moses isipon ingon nga Dios o si Moses isipon nga Dios alang sa igsuon nga si Aaron. Nanas Biblia. Isipon ingon nga Dios, wa mingon nga Dios na. Ang buwan ingon nga adlaw. Tungod kay ang buwan dunay kahayag, nga adlaw dunay kahayag, apan ang buwan ingon nga adlaw. Kay wa man siya kugaling og hayag. Kahayag sa adlaw gipatakod sa adlaw sa buwan. So ang buwan nanghuam lang kahayag sa adlaw. So ang buwan ingon nga adlaw. So doon ay basis kasulatan. So pag ingon nga sa Ferraris Encyclopedia Dictionary gibayaw ang Santo Papa dili ingon nga tao lamang ko dili ingon nga Dios sa yuta. So parehas gisulti mo si ingon nga Dios sa yuta. Not really God, ingon nga Dios because of the responsibility, the holy anointing power of the priests for his service to the people of God. Ingon nga Diyos. Kaya kanang gahuma, kanang grasya hagikan mas Diyos. Pope Leo, Hunyo 20, 1894. Gihuptan na itong katungdanan. Kitang Santo Papa, gihuptan na itong katungdanan sa makagagahom. Mo lagi katungdanan. Nga, gihatag sa Diyos kanila. Ingon si Kristo, I am sending you as my Father sent me. Ako mong ipada, sama nga ako ipada samahan. So kung si Jesus na ang gahom samahan, isip pare, o ihatag ko niyong gahuma ninyo. Ingon nga kamo mga pare. So, parehan yan. Nas balang kasulatan. Sa Galacia 3:19, nga ingon si San Pablo, lipay na lang ko kay samtang nagwali ko, inyo kong gidawat, dili ingon nga si Pablo, inyo kong gidawat, ingon nga ako si Kristo. Nga, si Kristo nito si Pablo. Mara nga, ingon, meaning the transmission of power from Him, from God, to the priests. Mao na nga, ingon, gidawat, ingon nga siya, mao si Kristo. Nga ito na yung basahon kay mingon na ba ng uban, ito maoda. Sailo naman yung pangisip ni Sok. Mura nga, basahon na ito kay sailo, di ko ataka. Okay. Galacia 3:19. Ngayon si San Pablo. Bosa unsama ng kasuguan, kini gudugang tungod sa paglapas, hangtod maabot ang kaliwatan uban kaniya. O usa sa katugon, ingon nga ako gidawat ninyo. Sa 16. O sa kaliwatan, ingon nga daw daghan sila, kundi ingon nga usa. O ingon kaliwat nga si Kristo. O ganyo kung gidawat, dili ingon nga si Pablo, kundi gidawat ako ninyo, ingon nga si Kristo. Nga gidawat ingon nga si Kristo, dili si Pablo. But sabot nga, it's not really substitution of power, but a person out of respect as God is the sender, Christ is the sender, then the one sent
he is respected as from the one who sins. Muna ang meaning gi sulti ni Apostol Pablo. So, atong maminahon si Dennis Abarquez. Daghang salamat Berso og mayong hapon kanimo og sa tanan ng mga televiewers nga nagsunod sa tuang programa Katinawan sa Pagtuong Katoliko. Also greetings nako diha sa Manila si Christine Montes og labi na gyud ni Tita Corazon Soriso diha sa Sitio Lawis, Sausawan og ni Brad Edwin Paragoso og ni Brad Noel Fernandez. Berso, ang akong pangutana kini nga naa sa pinadayag 3.9 Berso. Kay daghan ng utana ni Berso kining pinadayag 3.9 nga nag-ingon diri Berso, tan-awa sila nga mag-iya sa sinagoga ni Satanas nga nag-ingon nga sila mga Hudiyo apan dili di ay hinunua na nagpamakak tan-awa kini sa anhaon ko o papaon ko ang atubangan sa imong tiilan o pailohon ko sila o higugmaon ko ikaw. Sa laing humbad Berso nag-ingon diri nga pasimbahon ang naa sa sinagoga ni Satanas. Ang akong pangutana Berso, kinsa maning anaa sa sinagoga ni Satanas nga pasimbahon sa Ginoo Berso ngadto sa obispo sa Philadelphia nga matod pa sa mga laing reliyon ang Katoliko mao kuno naiguan ni Berso kay ang Katoliko mao kuno ang sinagoga ni Satanas matod pa sa mga laing reliyon. Unsa magi pasabot ani Berso sa pinadayag 3.9 nga sinagoga ni Satanas ug pasimbahon sa Dios Berso? Una nga, sinultihan sa English nga words have meaning. Nga ang mga pulong dunay kahulugan. Di man na nato nga Diyos dili mo sugo o sa ka sugo nga supak siyang kabubuton. Dili mo sugo ang Ginoo sa kasugo nga supak siyang kasuguan. Ang Ginoo ningon, panggula kamo diha nga nasa sinaguga ni Satanas, pangadto kamo nining balaan ang obispo sa Philadelphia o sa kabalaan nga tao. Pangadto kamo kaniya, duol kaniya, hapa mo kaniya, o luhod kaniya, simbaha siya. Aron mo mahibaw nga kanang balaan akong hinikugma. So, sugong inong ay pasimba niya kada kong ino na to, kada kong silikwaot na nangang Diyos mo sugo ug balaon nga supak niya. Supak magkang pagsimbag lain. Nganong ipasimba man niya itong mga tao gikan sa sinagoga ni Satanas nga pasimbaho niya ngadto niya ng balaan. So that primary point should be resolved. Dili na namay mong imong labyan. Nya kanang sinagoga ni Satanas buot sa putana dunay mga tao nga nagpakahudiyo sa pagtulunan o sa pagsubay sa mga balaod sa Hudiyo pero dili mga Hudiyo. Yung labaw pa sa mga Hudiyo. Munang naasod sa sinagoga ni Satanas kay dili mga Hudiyo magpaka-Hudiyo. Ang meaning, nagbansa sa mga pagtulunan sa mga Hudiyo pero mismo dili ni mga Hudiyo. Masama na, para sa mga Hudiyo, di makaog baboy, di makaog isdang wahing bis. Ya, ang mga Hudiyo hangtod karon nagbantay sa igpapahulay nga Sabado. So, sila nagpaka-Hudiyo pero dili ni mga Hudiyo. Kaya wa man magtukod ang Ginoo og tinuhuan nga Hudiyo, Judaism. Ang gitukod ni Kristo mao ang Christian Catholic Religion, Church. Himinoon Ecclesia Catholicis Judaias kay Galileas kay Samarias, irinin ikinin o ikomodo momene. Greek words. Buhat no ibiterntiyono na ang pulong Himinoon Ecclesia Catholis. The church throughout all. The church throughout all. Munang Ecclesia Catholis. Ang iglesia nga ipakailap sa tibuok kalibutan. Mao ni gisugo ni Kristo. Ngingan siyang iglesia. San Marcos 11:17, ang akong balay kung iglesia pagganganlan og alang sa tanang kanasuran. Musingan alang sa tanang kanasuran. Unsa man tanang kanasuran? Catholic. Sa Gregong isgutan Catholis, Ecclesia Catholis, the church throughout all. Gilig-on sa Espiritu Santo. Himinoon Ecclesia Catholis tis Judaias kay Galileas kay Samarias irinin ikinin o ikomodo momini. Nagahupot sila sa kalinaw, gilig-on sa gasa sa Espiritu Santo. Ecclesia Catholis. Niya sa buhat 11:26,
Nga una mga magtutuo ni Kristo dito sa Antioquia, ginganlan o Kristohanon. So kanang maong Ecclesia Catholic, Kristohano na, kay mo manay gipawali o gipaybaw ni San Pablo. Gipaybaw ni Kristo. Nga iyang pundok, pagkanganlan o Ecclesia Katolika Kristiyana, Kristohano. Manay buot sa butana, pagbiya sa sinaguga ni Satanas, nagpagka-Hudiyo pero dili Hudiyo. Pero pagpasimbang, nagsugo niya, di sugong Ginoo sa kasugo nga sumpaki niya. So, simbaha siya, kanambalaan sa Philadelphia. Luhod ka niya. Aron may bawa mo nga, hinigugma ko na ang maong balaan sa Philadelphia. Nga sa Pinadayag 3 nganto sa 9. Nguna itong tubag sa pangutana ni Carlo Badinas. Salamat Bradsok. Kunya, nando sa nagos pangutana Bradsok. Sa ikaduhang Korinto 6:17 Bradsok, doon ay gisulti si Apostol Pablo Bradsok sa mga Kristiyanos nga taga Korinto. Nag-ingon siya diri Bradsok, busa panggula kamo gikan kanila og pagpalain kamo gikan kanila, nag-ingon ang Ginoo. Og ayaw na kamo paghikap og mahugaw. Unya pagahinangpon ko kamo. Ang akong pangutana ni Bradsok, unsa may buot pasabot ni Pablo ni Bradsok nga dili pahikapon og mahugaw. Aliw ko pagpatinaw Bradsok. Si Jesus bihatag katinawa niya na sa San Marcos City 19. Nga samtang ang iyang mga tinunan naghimo sa pag appeals pangaon, may gibantayan na is mga Hudiyo na sa tinuang Hudaismo. Ang iyong mga tinunan nagbansay sa mahugaw nga pagpaagi. Kay buot nila pasabot doon ay unclean food, doon ay mga hugaw nga pagkaon. Masay pong ni Jesus, wala mo mahibaw. Nga ang tanang hugaw nga pagkaon, gilimpyuhan na. Akong gilimpyuhan, matod pa ni Kristo. So, hugno sila kadiyot sa matuhan. Kinsa man nga makahimo sa paglimpyo sa hugaw. Yan, ingon si Jesus, unsa man ay makahugaw? Ingon si Jesus, ang pagkaon nila makahugaw. Nga naman, kay kasgawas mo, agi si baba, labay sa hilit. Pero ang makahugaw ninyo, ang gikas kasing-kasing, maguwa, ang mga pamalikas, mga panunglo, mga pamakak, mga pagpanaw, sisikataw, pagpatay, pagsukol sa ginikana, mga kaulag, pag-adultery, fornications. Kini mga butanga mo'y makahugaw ninyo, dili ang pagkaon. Muna ang gusto ni Kristo nga, ipaybaw nga, ayaw paghikap sa ingon sa kabutang nga dili mahikap, nga mo ang kasalanan. Dili ta magbuhat og mga kasalanan. Kay mo ni tinuod nga makahugaw nato. Kasi po ni San Pablo sa Roma 14:14. Ngayon si San Pablo, doon na ba'y mahugaw pang pagkaon? Wa na'y mahugaw nga pagkaon. Kay gilimpyuhan na. Kuno na taong nagunahuna nga hugaw, ang hunahuna ng tawhana mo ihugaw, dili ang pagkaon. Because the word of Christ is power. And His word cleanses the unclean food to be clean at all. Ato yung bisa ng Roma 14:14. Kay naman yung napagihugaw. Naibalo ako, kung nasayod ako tungod sa Ginoong Kristo, na walay bisan unsa nga mahugaw siyang kugalingon. Gawas niya tong tao nagaisip nga dunay butang nga mahugaw kana mo'y hugaw. Alang diha ni Kristo matud pan San Pablo, wa nay mahugaw nga pagkaon. Kuno nay mingon nga kana hugaw, dili ang pagkaon mo'y hugaw, ang hunahuna ni ng tawhana mo'y hugaw. Ya. Di ka ta mauntol na direkta kayong tama kayong pahayag ni Kristo. Ha? Ang pagkaon dili na hugaw kay gilimpyuhan sa Ginoo. Pero magtuo kang ka na hugaw, dili ang pagkaon mo'y hugaw, ang imong hunahuna mo'y hugaw. Kaya na hugaw ganaw na, di na maayo. Roma 14:14. Ako yung ibasa. Ay kung makong igsoon, doon na po tayo panahon din, na pa kayo nabilin ng pagkutara. 2 minutes lang Bradsok. 2 minutes na lang. Salamat lang ta sa itong mga kaigsunan kay abtantas panahon. Salamat ang Bradodong Lemtsua, yung kapikas Tirdayan. O salamat ta sa Diyos, salamat ta sa mga Catholic Faith Defenders, atong President sa
Archdiocese Cebu chapter si Brad Adam Ampere Makauban. Salamat ang Dios magapanalangin nato. Tagbo ta po ning atong tulumanon uban ni Brad John Purka, Brad Rudy Rakasa, Brad Carlo Badinas, Brad Dennis Abarkis, Brad Alan Tanggapan, Brad Mando Aquino. Dios magapanalangin kanato may adlaw. Kita ta sunod.